Asher, ano ang mga inaasahang mangyayari sa pagtalakay ng impeachment sa Senate plenary mamaya? Mahaba at mainit na debate ang inaasahan na mangyayari bago ang botohan para sa pagpapasya ng Senado kaugnay nga ng usapin ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Heated debates. Ito ang inaasahan ni Senador Erwin Tulfo sa pagtatalakay ng Senado sa impeachment sa plenaryo mamaya. Sa gitna ito ng panawagan ng House of Representatives na hintayin muna ang magiging desisyon ng Supreme Court sa apela ng Kamara kaugnay ng SC ruling sa impeachment. Ngunit paliwanag ng nakababatang Senador Tulfo, napagkasunduan na itong pagbotohan ngayong araw. Maaari naman anya silang sumunod pa rin naman sa Korte Suprema sakaling may ilabas itong bagong desisyon. I think sa botohan ng mga pag-uusapan sa plenary, pero I believe ang last na pag-usapan, the decision was go ahead with the motion for reconsideration. If Supreme Court will change its mind, and then Supreme Court said go ahead with the impeachment trial, then the Senate will abide now according to our caucus last time. Para naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa, maaring hindi na rin magkaroon ng mainit na debate kung mayroon ngang nasa 20 boto na pabor sa pagsunod ng mga senador sa SC ruling. Para sa akin there's no need for debates. Bakit pagdebatihan yan, nagsalita ng Supreme Court Nagdesisyon ng Supreme Court, bakit magdebate pa tayo? Di ba? Sa akin, hindi ako lawyer, as I've said, pero naniniwala ako that nobody is supreme and above the Supreme Court except God. God lang. Binigyan din naman ni Senador Amy Marcos na hindi maaaring basta na lang piliin ng impeachment court o ng Senado ang ilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema na nais nilang sundin. Kung hihintayin pa anya ang resolusyon ng MR, sinabi ng senadora na taliwas na ito sa pagrespeto sa immediately executory portion sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. At mas malalapaan niya ito mas malalapaan niya rito ay ibababa ang pagtrato sa desisyon na gaya lang ng Temporary Restraining Order o TRO o kaya ay status quo ante-order na hindi intensyon ng Supreme Court. Mataas anya ang posibilidad na ang mabaligtad ang isang MR ng unanimous o magkakaisang desisyon ng Korte Suprema habang hindi rin garantiya na hindi rin magfa-file ng MR si Vice President Sara Duterte. Sa kalalabas lang na pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson ay sinabi nito na nananatili at hindi magbabago ang kanyang posisyon na respetuin at hindi suwayin ang SC ruling sa impeachment ni VP Sara. Ngunit sang-ayon nito na napakaganda ng pagkakasulat ng motion for reconsideration ng Kamara, maging ang mga argumento nito kung bakit kailangang tingnan muli ng Korte Suprema ang kaso. Ayon naman batay sa kanilang ayon naman kung tungkol naman sa Senate debate, dapat anyang maghulos dili at pinakamabuti ay maghintay ng pinal na SC rule sa issue. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.